Hello guys! Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Ayan po, tips na naman po tayo ngayong araw po na ito. So ang tanong po, bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin na-monetize? Okay, so kayo lang po ang nakakaalam kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin na-monetize. Ang dami po kasi nagtatanong po sa akin. Ayan, so nagme-message po sila sa akin. At ito nga po guys yung mga sinasabi po nila. Ang aking pong profile, ayan, not recommendable po. Ang aking profile ay growth at risk. Ang aking profile, ang aking page ay ang dami pong violations. Ano po ba yung mga gagawin ko? Guys, karamihan yun po yung mga natatanggap ko po na message or even po sa mga comments po na nababasa ko po sa aking mga posts. Yun po guys yung karamihan. So ang tanong po, no, bakit po ba kayo nagkakaroon ng ganon? Bakit po ang inyo pong account is not recommendable? Bakit nagkaroon kayo ng growth at risk? Bakit nagkaroon kayo ng napakadaming violations? Guys, kayo lang po yung nakakaalam kung bakit. Dahil ang totoo na dahilan kung bakit is hindi po talaga tayo marunong magbasa ng policies po ni Meta. Ayan, sobrang pasaway po tayo. Ayan, yung mga iba na alam mo na hindi po pwedeng i-post or mag-post po ng ganong video. Ayan, ay ginawa mo pa rin. Na alam mo yung mga consequences na mga mangyayari is magkakaroon ka po talaga ng violations. Pero ginagawa pa rin po natin. May 3 policies, ayan po, ni Meta. So, eto nga po guys, una, eto pong partner monetization policies. Yung pangalawa, yung content monetization policies. Pangatlo, eto nga pong community standards. At kung hindi nyo po alam kung ano po yung mga policies po na yun, so I suggest guys, ay magbigay po tayo guys ng time, maglaan po tayo ng time at basahin po natin yung mga iyong policies na iyon. Kung hindi nyo po alam kung saan nyo po yun babasahin, pwede nyo po yun guys na i-search po sa inyo pong Google or sa Chrome po, i-search nyo lang po partner monetization policies, ayan, yung content monetization policies at yung community standards ay lalabas po yun. At basahin nga po natin ng mabuti at intindihin po natin para alam po natin kung ano ang mga yon. Huwag nga po tayo guys, alisin po natin sa atin pong mindset yung para lang po may maipost po tayo everyday kung ano-ano na lang po yung pinopost po natin. Kaya hindi po tayo na-monetize or na-i-invite ayan po ng in-stream ads, ayan sa ads on reels or kahit ano naman or kahit ano po na pwedeng pagkakitaan dito po kay Facebook Meta dahil sa mga video po na pinopost po natin is labag po sa kanilang mga policies. Okay, kahit napakadami ka pong pinopost, ayan po everyday sa inyo pong account. Kung hindi naman po yun original, kung hindi man po yun authentic, ay hindi ka po talaga papansinin ni Meta, hindi ka ma-monetize because ayan, magkakaroon ka pa ng violations. At kung ikaw ay monetize na, ay posible nga po na ma-demonetize ang inyo pong account. Okay, so dapat po talaga guys, bigyan po natin ng time na basahin yung mga policies po ni Meta. Napakahalaga po yun guys. Okay, so sa mga nagtatanong nga po sa akin, ayan, kung ano ba yung gagawin sa mga nagkaroon po ng violations. Guys, linisin po ninyo ang inyo pong account. So, yun lamang po guys. So, I hope po nakatulong. At follow me guys for more tips and tutorial. And pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!